Bago tayo magsimula, i-comment mo ang lugar mo at tingnan kung may kababayan ka rito. Naniniwala ka ba na lahat ng pangyayari sa buhay natin ay may dahilan? Naniniwala ka din bang ang pagiging mabuting tao ay may gantimpala na galing sa taas? Paki-comment naman ang inyong mga sagot sa ibaba at excited akong mabasa ang mga to. At kung naiintriga kang malaman ang kwento ni Mateo, sabay-sabay nating pakinggan ang nakakaantig niyang kwento. Mabigat ang loob ni Mateo na umalis sa probinsya na dala ang maliit na bag at perang ilang buwan niyang pinag-ipunan. Hindi yun sapat para magtagal sa Manila, pero sapat iyon para sa pag-asang makahanap siya ng trabaho at makapagpadala sa 2 anak na sabik na makapag-aral kahit sa gitna ng matinding kahirapan. Tay, kailan ka po ba uuwi? Iiwan niyo na naman po ba kami? Anak, magtatrabaho lang ang tatay para may maipadala sa inyo. Babalikan ko kayo, anak. Pag nakaluwag-luwag na ako at nakahanap na ng mas magandang trabaho. Pangako yan. Para naman sa inyo ito eh. Kahit mahirap, kakayanin ko. Pangako po yan sa akin yan, tay ha. Pangako, anak. Mahal na mahal ko kayo ng kapatid mo. Bumuhos ang mga luha ng mag-ama at nilapitan naman nila ang kanyang bunsong kapatid na may kapansanan. Special child ito kaya hindi makapagsalita ng maayos. Yakap ng mga anak ang naging baon ni Mateo pagluwas ng Maynila. Unang beses niyang makarating sa lungsod. Malaki, maingay, nakalilito at sa bawat paghakbang niya ay mas mahigpit niyang hinawakan ng bag na nagsisilbing tanging sandigan niya at ng kanyang pangarap. Habang naglalakad naman siya papalayo sa terminal ay napunta siya sa kalsadang hindi pamilyar kung saan kaunti na lamang ang dumadaan. Dumidilim na rin ang paligid. Hindi niya alam na papalapit na ang sandaling magpapabago sa buong buhay niya. Pare, sandali lang. Teka, may maitutulong po ba ako sa inyo? Akin na yung bag mo kung gusto mo pang mabuhay. Ngayon na! Teka lang Brad, wala akong pera. Sapat lang to para makaraos ako habang naghahanap ako ng trabaho dito sa Maynila. Wala pa akong trabaho Brad, pasensya ka na. Hoy, wala akong pakialam. Ibibigay mo ba yung bag mo o tutudasin kita ngayon? Hindi na nakagalaw pa si Mateo dahil nakatutok sa kanya ang barel sa gilid niya. Kaya't napilitan na lamang siyang isuko ang bag. At tinutukan naman siya ng barel ng lalaki bago ito tumakbo papalayo sa kanya. Napaluhod na lamang siya sa nangyari at nanlumo dahil wala na siyang pera kahit na papiso. Paano siya makakasurvive sa ilang araw habang naghahanap ng trabaho? Hindi pwedeng bumalik siya ng walang dala para sa kanyang mga anak. Bakit ba ganitong kamalas ang buhay ko? Bakit? Di ko na alam ang gagawin ko. Sa unang gabi ay umupo lamang siya sa bangketa. Sa mga sumunod na araw naman ay natutong matulog sa ilalim ng tulay. Magpalipat-lipat ng kalsada at mga lakal ng bote at karton para lang may maipambili ng pagkain. Dahil wala pa ring tumatanggap sa kanya bilang trabahador. Dahil nga naging madungis na siya. Pati din kasi damit ay nakuha na ng hold-upper. At 2 damit na ukay lang ang nabili niya gamit ang perang pinanlimusan lamang niya. Hindi naman niya maiwasang maisip ang kanyang 2 anak na iniwan. Kamusta na kaya ang mga anak ko? Nakakakain kaya sila ng maayos? Nabuhayan siya ng loob ng maghanap ng trabaho nang maalalang kailangan niyang magpadala sa mga anak na nasa probinsya. Nakako siya at kailangan niyang tuparin yun. Kaya sumubok siya ulit na maghanap ng trabaho hanggang sa mapadpad siya sa isang malaking kainan at dahan-dahan siyang lumapit doon. Magandang araw po. Baka po may bakante kayong trabaho, kahit tagahugas lang po ng pinggan o tagawalis. Ha? Trabaho? Nakikita mo ba itsura mo? Lumayo ka nga rito. Napakadungis mo. Pasensya na po, kailangan ko lang po talaga ng... Hoy! Masabi ko, lumayo ka. Hindi ito karinderya sa kanto, restaurant ito.
napatingin ng ilang customer. May ilan na napahinto sa pagkain at may ilan naman na napasimangot na lang. Ano ba yan? Kumakain kami. Oo nga, parang nakakawalang gana naman. Nako, pasensya na po. Sige po, alis na po ako. Teka, sandali. Huwag mo munang galawin yung pinto. Ang dumi-dumi ng kamay mo eh. Baka mamaya mahawahan pa kami ng mikrobyo dyan sa kamay mo. Hindi po ako masamang tao. Naghahanap lang po talaga ako ng paraan para... Para ano? Manghingi. Haba, hindi ka bagay dito. Doon ka sa labas. Ate, dapat talaga hindi pinapapasok ang mga ganyan. Nakakatakot. Baka mamaya magnakaw lang yan eh. Teka, nagkakamali po kayo. Hindi po ako magnanakaw. Ako nga po ang ninakawan eh. Aba, gumagawa pa talaga ng kwento ang kumag na to. Totoo po ang sinasabi ko. Maniwala po kayo. Naku, tama na. Lumayas ka na, bago ako tumawag ng gwardya. Sa puntong iyon ay tuluyan na ngang bumigay ang loob ni Mateo. Hindi na siya nakapagsalita at tumalikod siya habang mahigpit na hinahawakan ng kanyang sikmura. Ang bawat hakbang palayo ay parang tinutusok ng hiya at gutom. Sa likod niya ay naririnig pa rin niyang pinagbubulungan siya. Buti na lang pinaalis mo, ang baho kaya. Oo nga, nakakadiri. Pagdating niya sa gilid ng kalsada ay napaupo na lang siya. Nakayuko habang nanginginig. Bakit ba ganun sila? Tao rin naman ako ah. Bakit naman ang sama nila sa akin? Doon na nagsimulang tuluyang magbago ang takbo ng buhay ni Mateo. At dahil nga sa wala ng tumatanggap na employer sa kanya, ay unti-unti nang naubos ang lakas ng loob niyang magtanong sa bawat establishmento. Sa bawat tanggihan, sa bawat panghuhusga at tingin sa kanya, parang may piraso ng dagal siyang nalaglag sa kalsada. Hanggang sa isang araw ay napagtanto niyang hindi sapat ang pag-asa lamang. Kailangan niyang kumilos, kahit pa ito'y nangangahulugang magsisimula siya sa pinakailalim. Sa ilalim ng matinding init ng araw ay bitbit ang isang lamang sako na nakuha niya sa gilid ng palengke. Nagsimula siyang mga lakal, bote ng soft drinks, plastic, karton, lata at kahit anong pwedeng ipagbili niya. Sa una ay nanginginig ang kamay niya sa hiya habang yumuyuko sa basurahan. Pero sa bawat tunog ng bote na nahuhulog sa sako, sa bawat kartong na ipapatong niya sa kanyang balikat, iniisip niya ang mukha ng kanyang mga anak. Para sa inyo to. Hindi ako pwedeng sumuko. Mula umaga hanggang hapon ay naglakad siya sa magkakaibang kalsada. May mga taong umiiwas sa kanya. May mga nagtataki pa ng ilong. May mga nagmumura pa. Pero may ilan din na tahimik na tumitingin at may halong awa sa kanyang mata. Hindi siya humihingi ng limos. Tahimik lang siyang namumulot, parang anino sa gilid ng lungsod. Pagsapit ng hapon ay mabigat na ang sako niya. Masakit na ang kanyang likod. Nanginginig na ang tuhod. Pero may laman na ang dala niya. Tinatahak niya ngayon ang daan patungo sa isang maliit na junk shop sa dulo ng eskinita. Kalawangin ng gate, may karatulang kupas na may nakasulat na bumibili ng bote, plastic, dyaryo at iba pa. Huminto si Mateo sa harap ng junk shop na yon. Huminga siya ng malalim, parang naghahanda sa isang laban. Lumapit sa kanya ang matandang lalaki na tagabili ng kinakalakal niya. Oh, ano yan? Ibebenta mo ba yan? Opo, bote po, karton, saka konting lata. Tiningnan ng tendero ang itsura ni Mateo mula ulo hanggang paa. Madungis ang damit nito, pawisan ng noo pero diretso ang tingin. Pakilapag mo na lang riyan, titimbangin natin. Maingat na ibinaba ni Mateo ang sakong dala. Isa-isang inilabas ng tendero ang laman at inilapag sa timbangan. Bawat galaw ng timbangan ay sinusundan ng titig ni Mateo. Parang doon nakasalalay ang kinabukasan niya sa araw na yun. Karton, 3 kilo. Bote, 2 kilo. O, itong lata mo, konti lang to ha.
Opo, pasensya na po. Yan lang po yung nakuha ko ngayong araw eh. Hindi naman kita sinisisi. Mahirap talagang mga lakal ngayon. Marami na rin to kaysa wala talaga. May halong pagod pero wala ni katiting na pang mamaliit ang boses ng tinderong yun. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw ay nakaramdam si Mateo ng kaunting ginhawa. Eto, bilangin natin. 100 lahat. Iniabot ng tindero ang gusot na perang papel. Parang may kuryenteng dumaloy sa katawan ni Mateo nang hawakan niya yun. Maraming salamat po. Malaking tulong po to para sa akin. Ingatan mo yan. Bumalik ka bukas kung may dala ka ulit. Opo, salamat po talaga. Lumabas si Mateo sa junk shop na may hawak na 100 piso. Hindi man malaki para sa iba pero para sa kanya ay sapat yon para mabuhay sa isang araw. Sapat para makakain, sapat para may maiwan pang kaunti. Umupo siya sa gilid ng kalsada at bumili ng mumurahing pagkain. Sa bawat subo ay ramdam niya ang pagod ng buong araw. Pero kasabay noon ang kakaibang pakiramdam ng tagumpay. Kahit papano nakakaraos ako. Kailan ko kaya makikita ulit ang mga anak ko? Malabo yatang makapag-ipon pa ako sa pamasahe ko. Sobrang hirap para sa kanya na mag-isip ng solusyon dahil kahit anong kalakal niya, maliit pa rin ang kinikita niya. Mula noon, naging ganoon ang buhay ni Mateo. Araw-araw siyang gumigising bago sumikat ang araw. Inaayos ang sako, tinitingnan ang paligid at nagsisimulang maglakad. Minsan umuulan, minsan tirik ang araw, minsan masakit ang ulo at ang kanyang katawan, pero tuloy pa rin. Sa gabi ay binibilang niya ang kanyang kinikita. 100, minsan 120, minsan nga may sukli pang natitira. Sa ilalim ng tulay, doon siya natutulog at nakahiga sa karton. Sa bawat gabi ay kinakausap niya ang Diyos. Hindi para magreklamo, kundi para humingi ng lakas. Diyos ko, salamat po sa isang araw na kinaya ko. Sana bukas po ulit, kayanin ko. At sana po, makita ko na po ulit ang mga anak ko. Hindi nawawala sa isip niya ang kanyang mga anak. Ang kanilang mga ngiti, ang mga tanong nila kung kailan siya uuwi. Sa tuwing napapagod siya, yun ang bumubuhay sa kanya. Kahit na madungis, kahit gutom, kahit walang katiyakan ng kinabukasan. Isang araw tulad ng nakasanayan, abala si Mateo sa pamumulot ng bote at plastik sa basurahan sa gilid ng kalsada. Halos hindi na niya maramdaman ang init ng araw. Sanay na ang kanyang katawan sa pagod. Sanay na rin ang tenga niya sa pangungutian ng mga tao sa kanya. Ang tanging naririnig niya sa isip ay ang boses ng kanyang mga anak. Paalala kung bakit kailangan niyang magpatuloy. Ngunit biglang may isang sigaw ang pumihit sa hangin. Tulong! Tulong po! Ang sakit! Parang hindi ko na kaya. Napahinto si Mateo. Mula sa unahan nakita niyang isang babaeng buntis na halos gumagapang nasa bangketa. Hawak ang kanyang tiyan, pawis-pawisan at umiiyak. Walang pumapansin dito. Walang tumitigil man lang para tulungan. Para bang natutunan na ng mundo na magbulag-bulagan. Miss, ayos lang po ba kayo? Kuya, parang manganganak na po ako. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Lumapit agad si Mateo at inalalayan ng babaeng yon. Huwag po kayong matakot, andito naman po ako. Tutulungan po kita. Tumakbo siya sa gitna ng kalsada. Kumaway sa mga dumaraang sasakyan. Pakiusap po, may manganganak po dito. Anong problema dyan? Manganganak na po siya, sa ospital po tayo. O kahit saan pong malapit. Sige, bilisan natin. Habang umaandar ang tricycle, mahigpit ang hawak ni Mateo sa kamay ng buntis na yon. Ramdam niya ang panginginig nito, ang takot at ang sakit. Kuya, salamat po ha, kung hindi dahil sa inyo. Kaya mo po yan, ligtas ka at ang magiging anak mo, manalig ka lang. Sinusubukan niyang pagaanin ang loob ni Mikay sa mga oras na yon dahil alam niyang hindi madali ang panganganak.
Pagdating sa ospital ay agad naman silang sinalubong ng gwardya. Hoy! Anong ginagawa niyo rito? Nako, manganganak na po siya. Ikaw, sa labas ka, hindi ka pwede sa loob. Kahit ihahatid ko lang po dyan sa pintuan. Sabi kong lumabas ka na eh. Wala nang nagawa pa si Mateo kundi ang umatras. Nakita niyang isinakay si Mikay sa stretcher. Umiiyak at nanginginig. Hindi niya alam kung bakit sobrang sikip ng dibdib niya na hindi man lang niya maihatid sa loob ang buntis dahil sa pangmamaliit at mapangmatang gwardya. Lumipas ang ilang araw ay patuloy si Mateo sa pamumulot, pagbebenta ng kalakal, pagtulog sa ilalim ng tulay. Akala niya tapos na ang lahat. Isang araw na naman ang maghapong lumipas. May humintong kotse sa harapan niya. Makintab at mukhang mamahalin ito. Isang babaeng pamilyar ang bumaba. Ang buntis na tinulungan niya. Ikaw? Kuya! Lumapit si Mikay. Ngayon ay mas maayos na ang itsura nito. Ngunit ang mas ikinagulat ni Mateo ay ang sumunod na bumaba sa kotse. Isang babaeng matikas, elegante, ngunit nanginginig ang kamay. Mateo? Parang gumuho ang mundo. Marites? Nagkatitigan silang dalawa. Isang iglap ay nagbalik ang lahat. Ang kahirapan, ang pagmamahalan, ang mga pangarap na naputol na lang. Nanay? Siya po yung tumulong sa akin. Magkakilala po kayo? Napahawak naman si Marites sa dibdib niya. Ikaw pala? Ikaw pala ang nagligtas sa anak ko? Marites, ang tagal kitang hindi nakita. Ang tagal kitang hinintay. Patawarin mo ako, Mateo, kung hindi ko nakayanan ng hirap. Nay? Magkakilala kayo ni Kuya? Bakit po? Napatingin si Mateo kay Mikay. May kakaiba nga siyang pakiramdam sa dibdib niya. Isang hindi maipaliwanag na bigat. Anak mo? Oo, Mateo. Anak natin siya. Nanlaki ang mata ni Mateo dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig mula kay Marites. May anak pala sila dahil nabuntis niya pala itong si Marites nang maghiwalay sila noon. Anak natin? Siya po ang tatay ko? Hindi na napigilan ni Mateo ang kanyang sarili. Lumapit siya at marahang hinawakan ng muka ni Mikay. Anak, patawad. Patawad kung hindi ko alam na anak kita. Hindi ko nasabi sa iyo noon dahil natakot ako. Ayokong maranasan ng anak natin ang kahirapan. Patawarin mo ako, Mateo. Araw-araw kitang iniisip, Marites. Alam mo ba yun? Nag-asawa man ako ulit noon pero ikaw pa rin ang mahal ko, Marites. Ganon din naman ako, Mateo. Mahal pa rin kita at masaya akong nakikita ka ulit. Nakita ko na rin ang tatay ko. May tatay na ako. Nagyakapan silang tatlo sa gitna ng kalsadang yon. Sa gitna ng dumi at ingay, pero puno ng pagmamahal. Nay, Tay, pwede po ba tayong magsimula ulit? Total, magbabagong taon na po bukas. Sumama ka na po sa amin, Tay. Hindi ko po kaya makitang natutulog kayo dito sa kalsada. Napakabuti niyo pong tao. Hindi po pwede sa inyong nahihirapan. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, may mainit na kamay na humila kay Mateo palayo sa malamig na kalsadang yon. Sumama siya kina Marites at Mikay pauwi sa kanilang bahay. Nagulat siya dahil marangyang mansyon ang bahay ni Marites na ilang taon din niyang pinagsikapan. Pagpasok pa lang ni Mateo sa bahay na yon ay napaupo siya, naninibago. May hapag, may ulam, may amoy ng bagong saing na kanin. Mga simpleng bagay na matagal na niyang hindi nararanasan. Maligo ka na muna, Mateo. May malinis na damit dyan. Salamat. Salamat talaga, Marites. Hindi ko alam kung paano ako babawi sa inyo ng anak natin. Tay,
Huwag na po kayong mahiya. Dito na po kayo. Pamilya po tayo, hindi ba? Napangiti si Mateo sabay tumulo ang kanyang luha. Oo, pamilya. Isang salitang halos nakalimutan na niya, ngunit muling bumabalik sa kanya. Pagdating ng dasperas ng bagong taon, magkakasama silang tatlo sa hapag. May pansit, may prutas, at may munting handa si Marites. Habang pumuputok ang mga paputok sa labas, tahimik namang nakaupo si Mateo. Hawak ang baso ng tubig, ngunit malayo ang tingin. Tay, okay lang po ba kayo? Oo naman anak, masaya ako. Pero hindi ko maiwasang isipin si Namoymoy at ang bunso niyang kapatid. Bumigat ang hangin. Alam ni Marites ang sakit na yon. Ang sakit ng isang magulang na may anak na malayo. Alam ko yon, Mateo. Kanina pa kita napapansin. Araw-araw ko silang iniisip. Si Moymoy. Matapang na bata yun. Pero yung bunso, kailangan niya ako. Special child kasi siya, Marites. Natatakot ako na wala akong silbi bilang ama kung iiwan ko sila roon. May mga kapatid po pala ako? Oo, anak Mikay. Gusto kong makilala mo sila. Gusto kong buuin ang pamilya natin kung papayag ka. Kung papayag kayong dalawa. Nagkatinginan naman si Marites at Mikay. Walang pag-aalinlangan sa mga mata nila. Awa, pag-unawa, at pagmamahal ang naroon. Kunin natin sila, Mateo. Hindi ka naman nag-iisa. Kung pamilya ang gusto mong buuin, tutulungan kita. Nay, bigla naman akong na-excite. Excited po akong makilala ang dalawa kong bunsong kapatid. Gusto ko po silang yakapin. Muling umagos ang luha ni Mateo. Sa gitna ng mga fireworks ng bagong taon, isang panibagong simula ang isinilang para sa kanya. Makalipas nga ang ilang araw ay bumalik si Mateo sa probinsya. Hindi na mag-isa, kundi may dalang pag-asa. Pagdating niya sa lumang bahay ay naratnan niya si Moymoy na nag-iigib ng tubig. Tay? Anak? Nagyakapan silang mag-ama. Walang salita subalit puro luha lamang. Lumabas ang bunso at ngumiti at dahan-dahan ding yumakap sa kanyang ama. Patawad mga anak kung iniwan ko kayo. Alam ko po yun, Tay. Nababalik ka po. Sapat na po yun. Ipinaliwanag ni Mateo ang lahat. Ang hirap, ang hold-up na naganap, ang pagkikita nila ni Marites, at ang pagnanais niyang buuin muli ang kanilang pamilya. Walang pag-aalinlangan ang kanyang mga anak. Gusto ko pong sumama, Tay. Hinawakan ng bunso ang kamay ni Mateo. Parang iyon na nga ang sagot. Kinabukasan ay dumating sina Marites at Mikay sa kanilang probinsya. Sa unang pagkikita ng magkakapatid ay may hiya, subalit may ngiti at may halong mga pagluha. Moy, ako si Ate Mikay. Welcome sa pamilya, ate. Oo, ate mo siya, tama. Yumakap ang bunso kay Mikay at doon ay tuluyang nabuo ang isang pamilyang matagal nang nagkawatak-watak. Lumipat silang lahat sa Maynila. Tinulungan ni Marites si Mateo na makahanap ng disenteng trabaho sa isang maliit na talyer. Unti-unting nakaipon at unti-unting bumangon. Si Moymoy ay nag-aral at si Mikay naman ay nagtayo ng kanyang negosyo. At ang bunso ay inaalagaan ng buong pamilya, puno ng pagmamahal at pag-unawa sa isa't isa. Sa araw ng bagong taon, magkakasama silang muli sa hapag. Mas marami na sila, mas maingay at mas masaya. Kung hindi dahil sa kabutihang loob, sa pananampalataya at pagmamahal, wala ako rito ngayon. Basta magkasama tayo, sapat na yun. Happy New Year po, Nay, Tay. Happy New Year, Tay. Sa gitna ng halakhakan at yakapan, ay napangiti naman si Mateo. Hindi man perpekto ang buhay, subalit buo na ang kanyang puso. At hanggang dito na lamang po ang magandang istoryang ito.
Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!